Quiet! Halika, Mr. Juan. May emergency pupuntahan si Mr. Carlos. Kaya mga 1 linggo, mawawala siya rito. Kaya, meron naman sa atin magsasubstitute at halili, ito si Mr. Juan. Magaling na guro si Mr. Juan. Mabuti nga, napaunlakan tayo para humalili kay Mr. Carlos. Sino ang presidente ng klase? Ma'am, absent po yung presidente. Ako po yung vice president. Ako po si Jay. Can you make a seat plan for Mr. Juan? Yes, ma'am. Musib? Hanap ka nila. Hayaan mo. O ano, subukan mo lang. Iisipin ko pa. Hindi matatapos ang kahirapan dito kung di tayo kikilos. Ganito ng ganito ang nangyayari. Ang lahi natin lagi nadidihado. Ibang iba ka na. Marami na nagbago sa akin. Mag-isip ka, Musib. Ang tunay na laban, wala sa silid-aralan. Ang tunay na laban, nasa labas. Sunod-sunod ang mga putok. Nakita ko nasusunog ang mga bahay, ang mga tao. Nagtatago sa malalaking bato. Nakasakay kami sa bangka noon. Yung iba'y naghahanap pa ng bangka na pwede masakyan para makatakas. Tumakas kami papuntang Buruun gamit ang bangka ni Lolo. Napakaraming tao noon sa Buruun. Napansin kong ang iba'y duguan, bata matanda. Takot na takot ako noon. James, sandali lang. Bakit po, sir? May mga kamag-anak ka ba sa Sulu? Sa pagkakaalam ko po, wala po. Kamukha mo kasi yung isang estudyante ko, si Musib. Musib po? Oo, pero mas matanda siya sa'yo. Mga 20 years old na siguro siya ngayon. Pero kung makikita mo siya, mapapagkamalan kayong magkapatid. Pero hindi ko na alam kung nasan siya ngayon. Dahil marami na sa kanila ang huminto sa pag-aaral. Alam mo sir, 7 sa mga estudyante ko hindi yung pumapasok. Sumali sila sa kilusan. Ha? Yung iba, mga magulang mismo ang nagsasali para sila makapag-training. Pag tumagal-tagal ka dito, malalaman mo rin yan. Ang hindi ko maintindihan, mga magulang mismo, Naniniwalang iba sa maagang pagte-training sa armadong pakikibaka. siguro, kasapi rin sila rito. Pwede. Kalimitan, malalapit na kamag-anak o magulang mismo. Iba't ibang rason sa pagsali. Yung iba, para may paglaban ang karapatan ng mga kapatid na Muslim. Bakit ka sumali dyan? Maraming dahilan. Ibang lakas na nararamdaman ko sa tuwing mahawak ako ng armas. Tumatapang ako. Isa pa, di ba't mahalaga sa atin ang patuloy na pakikibaka? Hindi lamang para sa ating sarili, kundi para na rin sa karapatan at kalayaan ng buong Bangsamoro. Ito lang ang paraan para matigil ang pang-aalipin sa atin. Nay, kung sakali pong mag-train ako para sa pakikipaglaban. Musib, huwag kang magbiro ng ganyan. Nay, si Amar po, sumali na.
Hindi tinaguyod ni Allah ang karahasan, lalong-lalo na sa mga taong walang kalaban-laban. Pero Nay, kaaway naman po nila labanan, di ba? Kaaway? Sino kaaway? Musib, ni minsan ang pamilya natin hindi naging bahagi ng kaguluhang ito. Pero ano ang nangyari sa kapatid mo? Yun nga, Nay eh. Gusto niyo bang mangyari pa ulit yun? Kailan matatapos ang gantihan? Hanggang maubos ang mga inosente? Kuran na nagsasabing walang babae, bata o matanda, ang dapat mamatay sa anumang armadong pakikibaka. Ngunit, ano ang nangyari sa ate mo? Anak, ang Islam ay kapayapaan at kapatawaran. Ang gawain ng ilan nating kapwa Muslim ay hindi sumasalamin sa kung ano ang totoo ukol sa ating paniniwala. Si Propeta Muhammad ay handang magpatawad sa kanyang mga kaaway. Sa katunayan, nang magpunta siya sa Taif para magpalaganap ng mensahe ni Allah, binato siya at sinaktan siya ng mga tao rito. Nanahan siya sa ilalim ng puno kung saan isang anghel ni Allah ang nagsabing lipulin niya ang Taif dahil sa ginawa sa kanya. Alam mo ba kung ano ang ginawa niya? Hindi po. Pinagdasal ni Muhammad kay Allah na sagipin ng Taif dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Halimbawa na lang mismo ang propeta. Ipinakita na wala dapat puwang ang paghihiganti sa puso nating mga Muslim. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pangalan mo? Ano po? Matapang na mandirigma. Nais naming maging matapang kang mandirigma. Mandirigmang mangangalaga sa mga naaapi. Mandirigmang may malinaw at tamang pangunawa sa turo ng Islam. Na, sarap nito ah. Pipili ka ba? Marami po ang nagsasabing religion leads to warfare. Dahil sa napakaraming military campaign sa ngalan ng Islam. Nabasa ko rin po na sa ngalan naman ni Jesus, nagmarcha ang mga Crusaders upang bawiin nila ang Jerusalem mula sa mga Muslim. Teka, paano ko nga pala ipapaliwanag yan? Alam ninyo, kasinlawak ng kasaysayan ng tao ang alitan sa pagitan ng mga relihiyon. Sa katunayan, noong Middle Ages ay sinakop ng mga Muslim ang Sicily at Sardinia, pati na rin ang malaking bahagi ng Spain at niraid din nila ang France at Italy. At pagsapit ng ika-11 siglo, lumakas ang puwersa ng mga hari sa kanluran at gitnang Europa. At sa suporta ng Santo Papa ay inilunsad ng iba't ibang leader ang Holy War laban sa mga Muslim sa Spain at Holy Land o Palestine. Natapos po ba ang alitan? Naku, hindi. Ipinagpatuloy ng Europa ang laban sa mga Muslim. Si Pope Urban, siya ang Santo Papa noon. Santo Papa? Parang kalif yun noong unang panahon. Tama ka, Musib. Parang kalip nga. Si Pope Urban ang humimok sa mga lider na bawiin ng mga Kristiyano ang Holy Land sa kamay ng mga Muslim. Ito ang naging simula ng Crusades. Bakit po kasi nila pinag-aagawan ng Holy Land? Di ba pumuntik nang maging Mecca ang Jerusalem? Ilang dekada matapos mamatay si Muhammad, isang kalip sa Jerusalem ang hindi nagkaroon ng pagkakaunawaan sa isang lider sa Mecca. Hinanadyan tanggalan ng impluwensya ang Saudi Arabia at ilipat ang Islamic Holy City sa Jerusalem. Pinalitan nila ang kahulugan ng Quran para maituring ang Temple Mount sa Jerusalem na siyang lugar kung saan umakyat sa kalangitan ang propetang si Muhammad. Sa mga Kristiyano naman, mahalaga ang Jerusalem dahil doon ipinako si Jesus. Doon siya namatay at muling nabuhay. Ang kanyang muling pagkabuhay ang itinuring na pinakamalaking himala sa kasaysayan. O, teka muna, mukhang nag-lecture yata ako kahit break ah. Nako, hindi po. Ang dami nga po namin natutunan eh. Hindi po kasi naituturo sa amin yan. Pero sa susunod, kumain kayo habang nakikinig. Tingnan nyo, mga pagkain niyo malalamig na yata. Ano? O siya,
Mauna na muna ako at may aasikasuhin lang. Sige, sir. Ingat po kayo. Malamig yan. Nangingigas. Musib, kinausap ka na ba ni Amar? Kayo rin? Oo, sali ka ba? Hindi ko nga alam eh. Naguguluhan pa ako. Kami rin eh. Pero ito si Khalil, mukhang sasali. Wala na kasing ibang paraan. Ang dami ng problema dito sa Mindanao. Sa totoo lang naman, kinalimutan na tayo ng gobyerno eh. Si nanay. Bakit nga ba namatay si nanay? Kasi nung dinala namin siya sa ospital, ni walang doctor honors na nag-asikaso sa amin. Naghihingalo siya sa emergency room pero walang pumapansin sa amin. Ni wala nga maayos na ospital para sa atin eh. Kung meron man, walang gamit at matinong serbisyo. Mahirap naman talaga. Pero may magagawa ba talaga ang pagsali natin dito? Ang sinasabi kasi ni Amar, ito daw ang paraan upang makuha natin ang atensyon ng pamahalaan at maraming tao. Pero tignan mo, hindi natatapos ang karahasan eh. Sabihin natin sasali tayo dito at lilipulin natin ang isang baryo halimbawa. Pero nang iiwan natin sa mga tao pagkatapos doon. Eh di galit at takot. Sa paglipas ng ilang taon, sasali na rin sa paikibaka ang mga tao para makapagganti. Gagawin na rin nila sa iba ang ginawa natin sa kanila. Walang hinto, paikot-ikot, fault ulit. May punto ka. Isa pa, sinisira lang nito ang pagkakakilanlan sa ating bilang mga Muslim. Nababasagan tuloy tayong religion of hate. Religion of hate, oppression, murder, lahat na tinawag sa atin. Dahil nga sa ibang Muslim, at nakakalungkot pa nito, hindi alam ng marami na sa proseso, napapatay rin ng Muslim ang kapwa Muslim. Tulad na nangyari sa ate ko. Ako rin, muntik na sumali. Pero inulit sa akin ni nanay ang nakasaad sa Quran. Ukol sa pagpapatawad. Mag-isip mo tayo na mabuti bago magdesisyon. Magdasal tayo na sana maliwanagan ang ating isipan. Ano? Nakapag-desisyon ka na ba? Amar, mali ang ginagawa mo. Kung ayaw mo sumali, sabihin mo na. Hindi yung pati ako. Pero mali ang pamamaraan yan. Hindi paghihiganti ang solusyon sa problema natin. Gusto ni Allah na marunong tayo magpatawad sa ating kapwa. Paano ate mo? Hindi mo ba naisip na bigyan kahulugan ng pagkamatay niya? Ibig sabihin, pinapatawad mo na mga pumatay sa kanya? Huwag mo isama ang ate ko dito. Di ba tama ako? Naduduwag ka. Di mo kayang ipaglaban ang ate mo. Di mo kayang panindigan ng lahi natin. Mali ka. Hindi totoo yan. Tama ako. Di ka totoong Muslim. Di mo kayang paglaban ang karapatan mo. Walang katulad mo sa lahi natin. Si Samit. Nasaan siya? Sasama na sa amin si Samit. Tigil ka pa niya. Mapanganib yung ginagawa niyo. Ito na siguro huli natin pagkikita. Oh, Sid, anong nangyari? Si Amar po. Si Amar? Anong nangyari kay Amar? Kinuha po silang pananggalang sa bala. Sila? Kasama po si Samit. Wala po nagawa para pigilan sila. Ang tahimik na si Samit. Nagka-trauma. Nawala sa pag-iisip dahil sa kamay niya mismo nalagutan ng hininga si Amar. Bakit, Jay? Hindi ko po alam. Kasing edad ko lang po pala sila.
Si Musib po. Wala na akong balita. Dahil pagkatapos ng mga pangyayari, ay minabuti na kanyang nani na lumipat na lang sila sa Kidapawan. Ako naman, kinailangang bumalik dito dahil nagkasakit ang aking tatay. Saan man siya? Sana nasa mabuti siyang kalagayan. Mawalang galang na nga Opo. po. Kristiyano po pala kayo? Bakit Bakit? ganito po ang suot ko? At hindi ako kumakain ng baboy. Oo. Kasi matagal ako nanira sa Mindanao at naunawaan ko ang kanilang kultura at paniniwala. At ito na rin ang paraan ko ng pakikisa sa kanilang adikain at sa loobin. At hindi ka nahirapan? Malawak na pangunawa lang at bukas na pag-iisip. May kaibigan ako nung college. Isa siyang Hindu. Madalas, may mga nadidiscover ako mga bagay na kaiba sa nakasanayan at alam na natin. Minsan, muntik na nga kami magkaroon ng diskusyon noon dahil natapakan ko ang libro niya. Sa Hindu kasi, ma'am, ang pagtapak sa libro ay pambabasto sa kaalaman. Noon, hindi ko maintindihan yun. Pero kalaunan, naunawaan ko na kung ang pagpapahalaga nila at paggalang sa mga bagay sa kapaligiran. At sa pakikisalubong ako sa mga Muslim, ay naunawaan ko na marami ang pagkakapareho ng paniniwala natin. Ayun. Kaya walang rason kung bakit hindi tayo pwede magkaisa. Pero kailanman, hindi maririsolba ang suliranin ng lipunan sa anumang uri ng armas. Sir, excuse me po. Yes? Ano yun, Iha? Lapit ka. May bisita po kayo sa faculty room. Dati niyo po daw estudyante. Sige, salamat ha. Malapit na po akong graduate, sir. Tinapos ko po ang pag-aaral ko. Hindi ko po makalimutan ang sinabi niya sa akin. Alam ko ang nararamdaman mo. Ako rin. Kapag nakakakita ng kawalan ng hustisya, hindi ko maiwasang magalit. Pero kailanman, hindi naririsolba ang suliranin ng lipunan sa anumang uri ng armas. Lalo na sa proseso'y nabibiktima ang mga inosente, ang mga bata, ang mga kababaihan, ang mga taong walang kakayahang lumaban. Malaki ang magagawa mo para mapabuti ang kalagayan ng mga kababayan mo. Kung pagbabago ang nasa puso mo, mag-aral ka, magsumikap, at kung kaya mo nang tumulong, tumulong ka para baguhin ang lipunang ginagalawan mo. Kaya gusto ko po maging guro. Gusto ko pong tumulong upang mahubog ang mga susunod na henerasyon ng mga Moro na maalis ang galit at manahan ng pag-ibig at kapayapaan sa kanilang mga puso. Ibang-iba ka na magsalita ngayon At natutuwa naman ako para sa'yo. Kaya nga po nagpunta ako dito. Gusto ko po sana kayong imbitahan sa graduation ko. Ba, isang malaking karangalan na maging bahagi niyan. Mahalaga po ang araw na ito. Simula ngayon, haharapin natin ang totoong buhay. Buhay na ayon sa marami ay puno ng pagsubok at suliranin. Ngunit alam ko kung kakayanin natin ito. Matatag tayo. Ang kalooban natin ay hinasa at hinubog na ng panahon. Marami sa ating kaklase ay pumili ng ibang ruta. Pinili nilang mamundok dahil sa puso nila naroon ang kasagutan. Pinili natin ito, ang makapagtapos ng pag-aaral. Ito ang ating jihad. Ang maging magaling sa ating propesyon. Ang lumaban upang mapagtagumpayan ang galit
at manahan ng kapayapaan sa ating mga puso. Ang jihad natin ay pagtagumpayan ng galit upang higit na makatulong sa kapwa nating Pilipino, Musliman o Kristiyano. Sa ating pagtatapos, dalhin natin ang pag-asa. Dalhin natin ang pag-asang may magagawa tayong pagbabago sa ating maliit na pamamaraan. Para sa akin, hindi natin kailangan mamundok dahil naniniwala akong narito sa kapatagan ang totoong laban. Labanan natin ang kahirapan, ang kawalang edukasyon ng maraming kabataan, gamit ang armas nating mga guro, ang chalk at ang blackboard. Gamitin natin ito upang humubog sa kaisipan at katauhan ng maraming kabataan. Labanan natin ang kahirapan sa pamamagitan ng pagbibigay inspirasyon sa ating mga estudyante na magsikap at huwag humintong mangarap. Masaya ako ngayong araw na ito dahil alam ko may kakayahan tayong lumaban upang makamit ang pagbabago. Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat. Halika, Mr. Juan. Ayoko nagtatawanan, ha? Meron emergency pinuntahan si Mr. Carlos. Kaya hindi siya makakapunta dito ng mga ilang linggo. Sa Makatwid, wala kayong guro. Kaya minabuti ko na, ito si Mr. Juan, halili ko kay Mr. Carlos. Ano ba yun?